Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, dear brothers and sisters. Today is December 31st at nakakatuwa po na ang huling araw po ng December ay pumatak sa Wednesday, sa araw po ng Miyerkules, kung saan ito po ay ang ating prayer meeting. So, tonight po will be the last prayer meeting of the year 2025. Pero nakakatuwa pong isipin na talagang itinakda ng Panginoon na sa huling araw po ng taong ito, tayo pa rin po ay manalangin, tayo pa rin po ay connect sa Panginoon, tayo pa rin po ay magpuri at mag-worship sa Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga kapatiran natin na patuloy na tumatangkilik ng ating prayer meeting. Yung from January hanggang ngayon po ay patuloy po kayong sumasama sa ating prayer meeting, hindi man po dito sa church physically, but you're watching our online prayer meeting. At salamat po dahil napakalaking bagay po ng inyong pagsama sa amin. Amen. At alam ko po na may gagawin pa rin po ang Diyos even in this last prayer meeting. May pagpapala pa rin, meron pa rin pong ibubuhos ang Diyos na pagtuturo sa atin at patuloy po niyang i-reveal ang kanyang presence and glory sa bawat isa sa atin na nanonood po ng prayer meeting na ito. So, join me as I praise the Lord. Join me as I sing praises and worship to the Lord. Samahan niyo po ako. Amen? At later on ay pakinggan po natin kung ano po ang mensahe sa atin ng Panginoon through His Word. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Napakabuti po ng ating Diyos. Karapat-dapat po siya sa lahat ng papuri. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, O Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Itaas po natin ang ating tinig sa Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuting magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo, kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko,
Iaalay ko lahat para sa'yo. May di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah! Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. Sige po mga kapatid, pasalamatan po natin ang Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan na hanggang sa huling araw ng taong ito na 2025, nakita po natin ang kabutihan ng Diyos. Mula January hanggang December, nakita natin ang pagsama ng Diyos. And when we say God is faithful, ang Diyos natin ay tapat, ibig sabihin po ang kabutihan niya ay hindi nagbabago. Amen? Hindi po nagbabago. Consistent po ang Panginoon na mabait sa atin. Consistent po ang Panginoon na mabuti sa atin. Consistent po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Consistent po ang kahabagan ng Diyos sa atin at sa ating pamilya at sa ating church. Kaya pasalamatan po natin ang Lord. Kung may mga naaalala po kayo and the Holy Spirit is reminding you of God's goodness na na-experience nyo po throughout this year, I want to give you a minute to say those things sa Panginoon. Ibalik po natin sa Diyos ang papuri, ang karangalan ng pasasalamat. Ano man po yung mga bagay na yun na pinagdaanan natin, na napagtagumpayan po natin, at mga probisyon ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. Hallelujah. Sige po, pasalamatan po natin ang Lord. Napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name, Lord. Blessed be your name, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po sa pagsama mo. Salamat sa kagalingan. Salamat po sa lahat ng biyaya. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat po sa pagbubuklod mo sa amin. Salamat sa proteksyon mo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ay tunay na Diyos. Hallelujah. Nararanasan po namin araw-araw ang iyong pagsama. Dakila ang iyong katapatan sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Ang tema po natin na Emmanuel, the gift of His presence. Nawa po hanggang sa huling araw ng December ng taong ito ay ma-realize po natin na ang tanging kayamanan po natin, ang natatanging kayamanan po natin ay walang iba kundi ang Panginoon. Kundi ang presensya ng Panginoon. Sabi po sa ating mensahe last Sunday sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Kailangan ma-realize po natin na kung tayo po ay hiwalay sa Panginoon, na kung wala si Jesus sa ating buhay, na kung tayo po ay hindi nakaugnay sa Kanya, kung tayo po ay hindi nananatili sa Kanya, na kung wala po ang paggabay at pagsama ng Diyos sa ating mga buhay, eh wala po tayong magagawa. Maaaring may magagawa po tayo sa ganang ating sarili, ngunit ang mga bagay na yon ay hindi po makaluluwalhati sa Panginoon. Kaya
Ito pong next song ay nagsasabi po na ang yaman natin ay ang pag-ibig ng Panginoon. Many times, we look for happiness in wrong places. We look for blessings na hindi naman galing sa Panginoon. Nawa, sa taong ito, pagpasok natin ng 2026, maayos po ang puso natin. Tama po ang ating puso. Tama po ang kaugnayan natin sa Panginoon. Na pag tiningnan ng Lord yung puso natin, ang makikita niya na treasure, yung something po na pinahahalagahan natin, ay ang presensya ng Diyos, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya sabi po sa Romans chapter 8, walang anumang bagay ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Hesukristo. Hallelujah. Ang mithi ng buhay na abang, kaya man ang pansamantala, gamit ay panandaliang dulot na tuwa. Bakit kung hayaan ang hatid ay pinsala? Minsan may nais akong kamtin, ang maging tanyag at magningning. Ngunit ang tuwa't galak ay di maging ganap, dahil ang ngiti na nasa akin ay huwag. Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman, pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal. Huwag nang mawalay sa paglingap mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Yamang-yaman ko'y pag-ibig mo, puso ko'y punan mo ng husto. Yamang kong sa sukat ay hindi magkukulang, yamang kong sa lawak ay sadyang walang hanggan. Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman, pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal. Huwag nang mawalay sa paglingap mong tunay. Ang yaman ko'y pag-ibig mong alay. Akin ngang nababatid, miting di matwid. Bakit ba nagpipilit na aakit sa diwas tong hatid? Oh, oh, oh. Pagyamanin mo ang aking buhay kailanman, pagningasin mo ang init ng iyong pagmamahal. Huwag nang mawalay sa paglingap mong tunay.
ang yaman ko'y pag-ibig mong ang yaman ko'y pag-ibig mong Amen. Ang pag-ibig po ng Panginoon, ang tunay nga pong kayamanan po natin. Let us always value, cherish the love of God, the presence of God in our lives. Mga kapatid, mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Ano man po ang mangyari sa buhay natin, mananatili po ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ano man po ang mga nagawa nating pagkukulang, ano man po ang mga kasalanang nagawa po natin laban sa Panginoon, tayo po ay makakaasa na tayo po ay makakalapit sa Panginoon, na tayo po ay hindi niya itataboy. Pag lumapit po tayo at nagpakumbaba tayo sa Panginoon, ano man po yan, amen, na nagawa po natin laban sa Kanya, siya po ay Diyos na mahabagin. Siya po ay Diyos ng papagpatawad. Sapagkat mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Nais ng Diyos na tapusin po, kompletuhin ang sinimulan niyang magandang bagay sa buhay natin. Ang sinimulan niyang pagliligtas sa buhay natin. Gusto ng Panginoon na ito po ay tapusin hanggang finish line, hanggang lahat po tayo ay makarating sa Kanyang kaharian. Kaya po, hindi po intensyon ng Panginoon o wala po sa plano niya na tayo po ay mag-fail. Na tayo po ay mawala sa piling ng Panginoon. Gustong-gusto po ng Panginoon na tayo po ay samahan. Ang presensya po niya ay mananatili. Yan po ang pangako ng Panginoon. My Spirit, His Spirit will abide with us. His Spirit will abide in us. Hallelujah. Siya po ay mananatili sa ating buhay. Amen. Napakaganda pong balita na ang Diyos po, our Emmanuel, His presence dwelling in us and abides in us. Hallelujah. Nananatili po ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, tayo po ay makakaasa na every time na tayo po ay lalapit sa trono ng biyaya ng Panginoon, tayo po ay makatatanggap ng tulong. We will receive help, amen, in time of trouble. Hallelujah, napakabuti po ng ating Panginoon. Ang kabutihan po ng Panginoon ay hindi nakabase sa performance natin. Ang presence po ng Panginoon ay nakabase po sa Kanyang covenant sa atin. Last Sunday, I mentioned na ang presence ng Panginoon ay related sa Kanyang covenant sa atin. Amen. Sa Kanyang mga anak. Hallelujah. Sa Kanyang tipan sa atin. Kaya po, faithful po ang Panginoon. Hindi po nagbabago ang treatment ng Lord sa atin. Ang pagtrato po niya sa atin, hindi po nagbabago because it is based on His nature, in His character. It is based in His holiness, in His love, in His justice. It is based on His goodness. It is based sa pagka-Diyos niya. Amen? At kung papaanong ang Diyos natin ay hindi nagbabago, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Mananatili po, natuto pa rin ng Panginoon ang Kanyang pangako sa atin. But of course, dahil ito po ay covenant relationship, ito po ay tipan between God and us. Meron din po tayong parte. Kung ang Diyos ay may pangako, tayo din po ay may bahagi doon sa covenant na yun, sa tipan na yun. Dalawang bahagi po yan, bahagi ng Diyos at bahagi natin. Kinakailangan pong tuparin din po natin
ang parte ng ating bahagi sa ating tipan sa Panginoon. Hallelujah. So God's presence, desiring intimacy with God, the greatest gift of God to us is His presence, the Lord Jesus Christ. Nais ko pong basahin po natin ang ating talata sa 1 Samuel chapter 4 verses 1 through 11. At tingnan po natin kung ano po yung principle or ano po yung aral na kukuha po natin sa ating kwento sa gabing ito. At nawa po ito po ay dalin po natin pagtawid natin ng 2026. And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out to battle against the Philistines. They encamped at Ebenezer, and the Philistines encamped at Aphek. The Philistines drew up in line against Israel, and when the battle spread, Israel was defeated before the Philistines, who killed about 4,000 men on the field of battle. And when the people came to the camp, the elders of Israel said, "Why has the Lord defeated us today before the Philistines?" Let me repeat that question because babalikan po natin yan later. Why has the Lord defeated us today before the Philistines? Let us bring the ark of the covenant of the Lord here from Shiloh, that it may come among us and save us from the powers of our enemies. So the people went to Shiloh and brought forth there the ark of the covenant of the Lord of hosts, who is enthroned on the cherubim. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. As soon as the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel gave a mighty shout, so that the earth resounded. And when the Philistines heard the noise of the shouting, they said, "What does this great shouting in the camp of the Hebrews mean?" And when they learned that the ark of the Lord had come to the camp, the Philistines were afraid. For they said, "A god has come into the camp." And they said, "Woe to us, for nothing like this has happened before. Woe to us! Who can deliver us from the power of these mighty gods? These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. Take courage and be men, O Philistines, lest you become slaves to the Hebrews as they have been to you. Be men and fight." Verse 10. So the Philistines fought, and Israel was defeated. And they fled, every man to his home. And there was a very great slaughter, for 30,000 foot soldiers of Israel fell. 30,000 died in that war. And the ark of God was captured. Nakuha po yung ark of the covenant ng mga Philistines, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, died. The Lord adds blessings to the reading of His holy word. Isa po ito sa mga malungkot na pangyayari na kwento sa history of Israel. Last Sunday, we talked about the victories, the manifestations of God's presence. Kung paano po niya pinalaya ang mga Israelita sa Egypt. Paano niya hinati ang Red Sea para makatawid po ang mga Israelites, ang mga Hebrew people on dry ground. Grabe po ang kapangyarihang ipinamalas ng Panginoon nung ipinadala po niya ang mga salot sa Egypt, which is also mentioned in this story. Nabalitaan po yun ng mga surrounding nations. Kaya alam din po ng mga Philistines. Kaya natakot po sila nung dinala yung Ark of the Covenant doon sa camp ng mga Israelites.
The Ark of the Covenant during this time is the material presence of God in Israel. Ang Ark of the Covenant po, yung kaban ng tipan, kung saan ito po ay kahon na meron pong dalawang cherubim na nakaluhod at sila po ay magkaharapan at yung kanilang mga wings po ay nagtatagpo. No? Nagtatagpo po doon sa gitna. At nandoon po sa loob ng Ark of the Covenant ay yung Ten Commandments, yung tablet po na kung saan ang Diyos po ang nagsulat, no, ng Ten Commandments doon sa tablet. Nandoon po ang mana. No? At nandoon din po yung baston ni tungkod ni Aaron na namulaklak. Wala po akong time to discuss ano po yung significance ng mga bagay na yun na nandoon sa loob. But those items, those relics na nandoon po sa loob ng Ark of the Covenant are representations of the work of God, ng tipan ng Panginoon sa bayang Israel. I want to point out that the Ark of the Covenant, yung box na yan, ay sacred. It is the material. Ito po yung physical. Ito po yung tangible na presensya ng Panginoon sa nation of Israel, to the Israelites. Nakita po natin na nung dala-dala po nila, kapag kasama po nila ang Ark of the Covenant, ito po ay naghatid sa kanila ng victory, ng pagpapala. Dalawang major events recorded kung saan kasama po nila ang Ark of the Covenant. Bago po nangyari itong kwento na to, na ang Israelites ay natalo sa mga Philistines. Naalala po natin in the book of Joshua, kung saan may instruction po ang Panginoon na yung mga priests will carry the Ark of the Covenant, and the moment na yung mga pari po ay lumusong dun sa tubig ng Jordan, nag-stop po ang flow ng Jordan River. At naulit po yung miracle ng Panginoon sa paghati ng Red Sea. Because ito pong mga kasamahan ni Joshua na tatawid po dito sa ilog ng Jordan are actually new generation. Namatay na po sa wilderness, naubos na po yung mga original po na mga Hebrew people na lumabas ng Egypt. Dalawa na lang po ang natira, si Joshua at si Caleb. So mga anak na po, bagong henerasyon na po itong kasama ni Joshua, and the Lord repeated the miracle at Red Sea. Sa pamamagitan po ng Ark of the Covenant, the presence of the Lord, nahati po. No? Nag-stop ang flow ng Jordan River nung sila po ay tumawid kasama po ng Ark of the Covenant. And number 2, battle at Jericho. Nakita po natin, ang Jericho ay isang fortified city na may makapal na walls. At nakita po natin kung paano yung pinabagsak through the faith of the Israelite people, through their obedience to the Word of God. And remarkable po, kasama nila ang presence ng Panginoon as they march around the city of Jericho. Kasama po nila every day, no? They will march 7 times, okay? And on the seventh time, no, sila po ay magmamarcha and they will shout. Wala silang imik. They are forbidden to make a noise. Doon po sa first up to the 6th day, hindi po sila iimik. They will just march around the city carrying the Ark of the Covenant. And we know how the story ended. Gumuho po as they shouted. No, gumuho po ang walls of Jericho. And the Hebrew people were able to defeat and to conquer Jericho. The presence of God was with them. In those 2 occasions, kasama po nila ang Ark of the Covenant crossing the Jordan River and the battle at Jericho.
So, walang question po. There is no question about the power of God to bring blessing and victory. Sa Biblia po, ayon po sa instruction ng Panginoon kay Moses, the priests are the only authorized people to carry the ark. Tanging mga saserdote lamang po, mga pari lamang po, ang maaari pong magbuhat, magdala ng Ark of the Covenant. And we also remember a tragedy in the life of David. Ito po ay ilang chapters lang po after nitong binasa po nating passage, no? Kung saan dinesire po ni David na ilipat na po ang Ark of the Covenant from Obed-Edom, kung saan, 'di ba, na captured nga yung Ark of the Covenant ng mga Philistines. It took about 20 years pa po. Matagal pa pong panahon bago po nila na-recover itong Ark of the Covenant. It stayed doon po kay Obed-Edom, and it stayed doon po sa isang town doon. At si David, he desired the presence of God. He desired the presence of God. Hindi po pwedeng wala sa sentro ang presensya ng ang Ark of the Covenant, the presence of God. Nung pinag-aralan ko po yung geography nito kung saan nagstay yung Ark of the Covenant, wala man lang po doon sa boundary. No? Nandoon lang siya sa gilid ng boundary ng Israel at ng Philistine, ng Palestine. So alam niyo po, sabi ni David, this is not right. He desired the presence of the Lord. So, kinuha po nila. Ang ginawa po nila ay isinakay po nila sa isang cart na hatak-hatak po ng mga baka. At ang disaster po na nangyari ay nalubak po yung cart. At nung ito po ay mabubuwal at tila mahuhulog po yung Ark of the Covenant, sinalo po ito at inilalayan ni Uza. At nung oras po na yun ay namatay po si Uza. So they called that place Perez Uza. And then, grabe po yung mourning nila. Sabi ko, Lord, ang ganda ng intention namin, ang ganda ng intention ko na ilipat yung Ark of the Covenant sa sentro, sa Jerusalem. Bakit ganito ang nangyari? And when they searched the scriptures, David realized, na ang nakalagay, malinaw ang instruction ng Panginoon na only the priest could carry the Ark of the Covenant. And the second time, tama na po ang ginawa po nila. So please bear that in mind. Okay? The Ark of the Covenant is the presence of God. It brings victory. It brings blessings. Priests are the only authorized people to carry the ark. Pero tingnan po natin. May question po tayo dito. If we analyze the story, Hophni and Phinehas, the two sons of Eli was the great high priest during that time, at itong dalawang anak niya ay mga priest assistant po niya. Mga priest po sila. Nakita po natin, that instruction was followed in this story. Si Hophni and Phinehas ang nagbitbit, ang nagdala, nagbuhat ng Ark of the Covenant. So that part was followed. Nasunod po yun. But the question is, bakit po natalo ang Israel in this battle with the Philistines? Dala-dala po nilang Ark of the Covenant, and the people were expecting victory and blessing. Alam nila yun. Kaya nga nila ipinatawag, ipinadala ang Ark of the Covenant doon po sa battle. Because they believe and they remember the story of the Ark of the Covenant. That the Ark of the Covenant is the presence of the Lord, and it brings victory and blessings.
Hallelujah. Nung natatalo na po sila, pinatawag po nila ang mga pari, pinadala po ang Ark of the Covenant. So ano ang nangyari? Bakit natalo po sila? Bago nila ipatawag ang Ark of the Covenant, 4,000 na po. 4,000 na ang namatay sa mga sundalo nila. Pero at the end of the day, nung natapos na po yung laban, umabot po sa 30,000 foot soldiers of Israel fell. Ang dami po nilang casualty during that time. At ang nakakalungkot po doon, hindi lang yung mga namatay na tao. Yung mismong Ark of the Covenant ni Lord ay nakuha po, na-captured po ng mga kalaban. Kasama po dito na namatay si Hophni and Phinehas. Yung dalawang priest na nagdala ng Ark of the Covenant died in that battle. Ano pong nangyari? Ito po yung tanong nila kanina. Balikan po natin. Why has the Lord defeated us today before the Philistines? Bakit tayo ipinatalo ng Diyos sa ating mga kalaban, gayong nasa atin ang Ark of the Covenant? Bakit? Alam nyo, kung babalikan nyo po ng ilang chapters, sa chapter 2, dito po natin marirealize kung ano po ang problema. Wala po sa Ark of the Covenant ang problema. Okay? Let's read 1 Samuel 2, verse 25. So ito po, bigyan ko muna kayo ng konting context dito sa previous verses bago po yung verse 25. Kung meron pa kayong Bible, ang nakalagay doon na title, no, sa ESV, or kung meron po kayong, yung Bible po ninyo ay may mga title, nahahati po siya sa mga kwento or titles. Nakalagay doon, Eli rebukes his children. Eli, yung tatay po na yung high priest, ay nirebuke po. Pinagsabihan po niya, kinorek po niya ang kanyang mga anak, si Hophni and Phinehas. And the previous chapters would tell us the story kung ano po ang mga kasalanang ginagawa ni Hophni and Phinehas as they were serving in the temple, in the tabernacle. Okay? Sorry, wala pa po yung temple, but the tabernacle. Okay? In Shiloh. Habang sila po ay nagpe-perform ng duties nila, meron pong mga kalokohan na ginagawa si Hophni and Phinehas. At ang balita po, ang sumbong ay nakarating po sa kanilang tatay kay Eli, the high priest. At pinagsabihan po niya ang kanyang mga anak. And this is what verse 25 says. Part pa po nung correction or ng rebuke ni Eli sa kanyang mga anak. If someone sins against men, God will mediate for him. Kung magkasala daw tayo sa ating kapwa, ang Diyos maaaring mamagitan sa inyong dalawa, sa dalawang tao. But, if someone sins against the Lord, who can intercede for him? Sino daw po, kung tayo ay nagkasala sa Panginoon, sino po ang mamamagitan sa atin at sa Panginoon? Actually, the answer is the priest. The priest, ang pari, ang saserdote, ang mamamagitan sa atin at sa Panginoon. Naalala niyo po yun? Yung covenant relationship, yung birthright, no? King, priest, prophet. Kasi yung priest, ang ibig sabihin niya, ire-represent niya ang mga tao to God. Tutulungan niya ang mga tao na lumapit sa Panginoon because they cannot come to the Lord directly. Merong inilagay ang Panginoon na authorized people na mamamagitan. And that is the priest. Okay? Paano? Paano mag-i-intercede ang priest sa Panginoon? Paano tatanggapin ng Panginoon ang kanilang
pamamagitan, yung kanilang intercession, kung sila mismo, yung mga priest mismo, ay makasalanan. Hindi ka tanggap-tanggap, hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. That's the point of Eli here sa kanyang mga anak. Ang sinasabi niya, Hophni, Phinehas, maintain your holiness before the Lord. Kasi kayo ang mamamagitan sa mga tao eh. Kung kayo rin ay makasalanan sa harap ng Panginoon, how can you mediate, how can you intercede for the people to God? So ngayon, na-reveal na po sa atin kung ano po ang spiritual standing ni Hophni and Phinehas. They were wicked, sinful priests. Naglilingkod sa Panginoon. They live in the temple. All their life, they are there in the temple. Bata pa lang sila, they were trained. Nandun na sila sa temple. Pero yung buhay po nila ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi po nila mini-maintain ang kabanalan sa harapan ng Panginoon as they are performing their duties. They are abusing the sacrifices. Pati po yung mga worshipers na pumupunta po doon, ina-abuse po nila. They are taking advantage. Grabe po. Kaya alam niyo po, ang sabi dito, but they would not listen. Nire-rebuke na po sila ng kanilang ama. Pinangangaralan na po sila, kino-correct na sila, patang sabi doon sa Samuel 2 verse 25, but they would not listen to the voice of their father. Tapos ang nakalagay po dito, for it was the will of the Lord to put them to death. Medyo na ipasok po yung sovereignty and pagplano ng Panginoon dito. Hindi nakinig si Hophni and Phinehas sa rebuke ng kanilang father, hindi po dahil sa pinatigas ng Panginoon ang kanilang puso. Because ang plano ng Panginoon ay i-judge po itong dalawang taong ito na hindi po nirespeto ang presence ng Panginoon. Hallelujah. For it was the will of the Lord to put them to death. At yung nangyari po yung battle na yon, tinawag po yung mga priest and the Ark of the Covenant doon sa battle. They were defeated. Not because of the Ark of the Covenant, but because yung nagdadala ng presence ng Panginoon, yung mga tao, yung mga priests, carrying the Ark of the Covenant, though they were authorized to carry the Ark, hindi po sila namuhay na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. They were wicked. They are not living according to the Word of God, to the will of God. Yung spiritual standing po nila, doon naglilingkod sila sa Panginoon. Though they are priests, pero malayo po sila sa Panginoon. They don't fear God. They don't have a personal relationship with God. Mga kapatid, nakakalungkot po ito. And I hope na makapag-reflect po tayo dito sa kwentong ito. We may be serving the Lord. We may be attending church. We may be serving in the ministry. Hindi po garantiya na tayo po ay nagsisimba, na meron tayong ministry, at kiniklaim natin na tayo po ay mga Christians, na ang presence ng Lord ay sasamahan tayo. Na tayo po ay magiging matagumpay. Hindi po natin po pwedeng i-invoke ang pangalan ng Panginoon na wala po tayong proper relationship sa Kanya. Hindi po pwede nating i-invoke ang presence ng Panginoon, ang pangalan ng Panginoon, and yet, ang buhay natin ay hindi
Hindi po ayon sa kanyang kalooban, hindi po ayon sa kanyang salita. Namumuhay po tayo sa kasalanan. Hindi po magwo-work ang presence ng Panginoon. Kaya maraming Kristiyano ang patuloy na namumuhay in defeat, talunan, lulugo-lugo, aandap-andap ang kanilang liwanag. Why? Because they are not living according to the Word of God. They are not living in the presence of God. They don't fear God. Pero umaattend ng church. But they are serving in the ministry. Kapatid, hindi ka maisasalba ng presensya ng Panginoon kung ang buhay mo ay hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. And one thing more. Doon sa dalawang tagpo, crossing the Jordan River, the battle at Jericho, kasama nila ang Ark of the Covenant, kanino po galing yung instruction na yon? Nadadalhin po nila ang Ark of the Covenant doon sa ipinagagawa sa kanila. Di po ba it is the Lord? Ang Diyos ang specifically nagbigay ng instruction kay Joshua in those two occasions. Kay Lord po nang galing yung instruction. Dito po sa ating kwento, in Samuel chapter 4, hindi po galing sa Panginoon ang instruction. Nung natatalo na po ang mga Israelita against the Philistines, naisip nila ang Ark of the Covenant. No? At sila po ang nagdesisyon. The elders decided to call for the Ark of the Covenant, to call for the priest. Hindi po yun galing sa Panginoon. Kaya po, alam niyo po mga kapatid, napakahalaga na tayo po ay lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Because sa lahat ng mangyayari sa buhay natin, ang Diyos ay magbibigay at magbibigay po ng wisdom, magbibigay at magbibigay po ng instruction sa atin kung papaano po tayo magtagumpay. Kung papaano po natin gagamitin. Kung paano po tayo gagamitin ng Panginoon. Kung paano po tayo sasamahan ng Panginoon. Kung paano po natin makakamit ang tagumpay sa pamamagitan ng presensya ng Panginoon. Nakita natin dito ang most practice ng mga Kristiyano. All because they know that the name of Jesus is powerful. All because they know that the presence of God brings blessings and victory. Akala po nila ay para pong genie ang Panginoon. Akala po natin na ang Diyos po ay pag nagdasal po tayo at in-invoke natin na in Jesus' name, Lord, ganito po ang gusto kong mangyari. Akala po natin susunod ang Diyos sa atin. Hindi po tayo ang Lord. God is the Lord. Siya po ang sovereign and may control sa ating buhay at tayo po ang magpapasakop sa Kanya. Kaya lagi po nating hahanapin ang kalooban ng Diyos sa ating sarili, sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating career, sa ating business, sa ating church, sa bawat department. Kinakailangan po hindi yung sarili po nating karunungan, hindi po yung sarili nating kalakasan o sarili nating diskarte. Hindi ibig sabihin na tayo po ay installed leaders ng church, na meron tayong mga title and positions and that we are serving in the ministry, agad-agad magagamit natin ang pangalan at presensya ng Panginoon. Hindi po yun ang guarantee. Hindi po ang mga titles natin at ministry ang guarantee na magwo-work ang presence and name ng Lord kapag nag-pray tayo. I want to show you the principle na more than our prayers, ang pinakamahalaga na tinitingnan ng Panginoon dito ay yung spiritual standing natin sa harap ng Panginoon. Yung spiritual standing ng Panginoon. So dear brothers and sisters,
Kamusta po kayo at ang Panginoon? How is your relationship with God? How is your intimacy with God? How is your walk with God? I-evaluate po natin. I-assess po natin ang ating mga sarili bago tayo tumawid ng 2026. Katulad po ng sinabi ko last Sunday, kailangan itama natin ang ating puso. At hindi lang pala ang puso, pati buhay natin, kailangan nating itama, i-align sa Panginoon. Because if we are not living in His presence, we are not living according to His Word, hindi magwo-work ang presence at ang pangalan ng Panginoon. Kahit i-invoke natin yan. I want to end in this passage. In 2 Corinthians 13, verses 5 through 9. Sabi po ni Paul sa mga believers, sa mga Christians po, in the church at Corinth, examine yourselves. Test yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Yung examine dito tsaka test parehas po. Evaluate natin, i-assess natin, suriin po natin ang ating mga sarili. Kung tayo po ay nasa pananampalataya pa. Or do you not realize this about yourselves, that Jesus Christ is in you? Unless indeed you fail to meet the test. Kailangan tingnan ho natin, evaluate ho natin. Bago ho tayo gumawa ng mga New Year's resolution natin, ang mas mahalaga pong gawin natin, dear brothers and sisters, is to test, is to examine, is to evaluate, is to assess ourselves. Our spiritual standing before God. Are you in the faith? Totoo ka bang Kristiyano? Totoo ka bang namumuhay kay Kristo? Totoo bang si Kristo ay nasa puso mo? Okay? But we pray that God, you may not do wrong, but we pray to God that you may not do wrong, not that we may appear to have met the test, but that you may do what is right, though we may seem to have failed. For we cannot do anything against the truth, but only for the truth. For we are glad when we are weak, and you are strong. Your restoration is what we pray for. This is 2 Corinthians. Yung 1 Corinthians, ang daming problema doon na na-report kay Paul at inaddress po niya yon sa 1 Corinthians, letter niya sa 1 Corinthians. At dito po sa 2 Corinthians, nagpa-follow up po siya sa church, sa mga believers doon. Kamusta na? Nagbagong buhay na ba sila? Nagbalik loob na ba kayo sa Panginoon? Inayos nyo na ba yung mga problema dyan sa church? Ang desire ni Paul is not to really discipline them. Hindi para ipahiya sila o ano paman. But the desire of Paul is for them to repent. Your restoration is what we pray for. Brothers and sisters, kung nasasabi ko man po ang mga bagay na ito, my desire, my prayer is for your restoration. Kung kayo man po ay napalayo sa Panginoon, kung may mga bagay man kayong nagawa against the Lord or against the church or against anyone, balik loob po tayo sa Lord. Magbalik loob po tayo sa Lord. Magsisi po tayo. My desire as your pastor is for your restoration. Dahil ito rin ang gusto ng Diyos na tayo po ay nasa piling niya. Tayo po ay nasa loob ng kawan niya. Na tayo po ay parte ng kanyang pamilya. Nais niya po tayong samahan at pagpalain at patuloy po na i-bless at gamitin. The words examine yourself and test yourself means essentially the same thing. Some Bible versions have look carefully at yourself or ask yourself, tanungin po natin ang ating sarili. One way to test ourselves is to check for the evidence of the Holy Spirit's work in our life.
Isa po sa pamamaraan para suriin ang buhay natin kung talagang tayo ay na kay Kristo. Na kung tayo ay sinasamahan ng presensya ng Panginoon, na kung ang Holy Spirit ay nananirahan sa atin, check the fruit of the Spirit. Nasa atin ba ang love, ang joy, ang peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control? Kasi hindi po yan maikakaila. Hindi po yan pwedeng mapeke. Ang mga gifts of the Holy Spirit, pwede po yan ma-replicate eh. Pwede po yan kopyahin eh. Pero alam niyo po, ang love, ang joy, ang peace, ang patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, hindi po yan pwedeng pikein. Unless nasa iyo talaga ang Holy Spirit at yan ay kusang lumalabas dahil bunga ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay mo. Sabi nga ni Jesus na ang puno ay nare-recognize sa kanyang mga bunga. A tough but spiritually beneficial question to ask ourselves regularly is, what is my spiritual condition? What is my spiritual standing? What is my spiritual condition? Kamusta kaya ako sa aking kaugnayan sa Panginoon? Ako ba ay lumalapit papalapit sa Panginoon? Ako ba ay namumuhay papalapit? Living closer with Jesus, walking with Jesus, closer with Jesus, getting sweeter as the days go by? O paurong? O papalayo? Nakikita po ba ang patuloy na transformation sa buhay natin o palala? Sa atin pong mga ministries, improving ba, developing ba, nagiging excellent ba yung ginagawa natin sa Panginoon? Or palala ng palala po ang quality ng ating paglilingkod sa Panginoon? Or tinitake natin for granted yung ating ministry because, ay hindi, ano na ako eh, alam ko na to eh. Ginagawa ko na to eh. Anak naman ako ng Panginoon eh, save na ako eh. Ganon po ang attitude ni Hophni and Phinehas. All because nagbase po sila sa kanilang posisyon, sa kanilang title bilang priest, akala nila magwo-work ang presence ng Lord. Hindi pala yun. Ang tinitingnan pala ng Panginoon ay yung spiritual standing natin, yung spiritual condition natin. And throughout the Bible, ito po ay itinuturo. The prophet Jeremiah called God's people to honest self-evaluation and repentance. Sabi po sa Lamentations 3:40, let us examine our ways and test them and let us return to the Lord. Kung nakita po natin that we failed the test, repent. Magbalik loob po tayo sa Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 5 verses 21 and 22, test everything, renounce evil, and hold fast what is good. Kaya napakahalaga po na lahat ng bagay ay sinusuri natin. Hindi lang ang ating buhay, lahat, pati programa, sa simbahan, lahat yan, kailangan suriin po natin to hold fast to what is good. We might consider making this our prayer as David did in Psalms 139 verse 23 to 24. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Gawin po nating panalangin sa oras na ito. As we are reflecting on this message, as we are evaluating ourselves, gawin nating panalangin ng puso. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there's any offensive way in me. And lead me in the way everlasting. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong pangungusap sa gabing ito. Holy Spirit, tulungan mo po kami to reflect, to evaluate ourselves.
Not only tonight, Lord, but every day. Ask ourselves this question: how is my spiritual condition before God? Yung hindi lang po kami, Panginoon, magiging kampante dahil sa aming ministry, sa aming mga position, sa aming mga titles, God, sa aming mga karanasan, sa mga past victories namin. But Lord, we will continue to live according to your ways, according to your word. We will continue to desire to live in your presence, to walk in your spirit. Hallelujah. Katulad po ng sinabi ni Moses, Lord, show me your ways. Ganun din, Panginoon, ang panalangin namin. Not only to search us, to search our hearts, Lord. But Lord, continue to show us your way because we desire your presence more than anything else in this world. Dahil pinahahalagahan po namin ang inyong presensya sa aming mga buhay. Lord, kayo na po ang tumapos ng mensaheng ito sa puso ng iyong mga anak. Continue to speak to them in a personal way, O Lord. Hindi ko po alam ang kalagayan ng bawat isa. Kayo lamang po ang nakakakita ng kanilang puso, nakakabatid ng kanilang isip. Kayo lamang po, Panginoon, nakakaalam ng kanilang spiritual standing. And I pray, Lord, that all of us will be restored. Lalo na po, Panginoon, yung mga napalayo sa iyo, Panginoon. Yung pong nawala po ang kanilang fellowship sa iyo. Father, forgive them. And Lord, I pray for you to restore them. And for them to return to you, Lord. Hallelujah, in the name of Jesus. Father, I speak blessings to your church. The Foursquare Church, San Juan City. Lahat po ng members ng aming church, Lord, lahat po ng dumadalo sa iglesyang ito, Panginoon, idinadalangin ko po sa inyo, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay katagpuin mo. Sila, Panginoon, ay kausapin mo, Panginoon. At Lord, ang prayer ko ay lahat po kami sa pagtawid sa 2026 ay may maayos na relationship, may maayos na spiritual standing and condition, Lord, sa iyong harapan. Upang mayroon kaming katiyakan na sasamahan kami ng iyong presensya na magdadala ng tagumpay at pagpapala sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, at sa iyong iglesia. I bless your people, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Patuloy po nating purihin ang Panginoon at ideklara natin ang dakilang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Na kahit tayo po ay nagkukulang sa Kanya, amen, ang Diyos po ay mananatiling tapat sa ating buhay, even po sa year 2026. Sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na naan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi.
maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, ang pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailan ay hinahon. Ang pag-ibig mo nga ay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Lagi po tayong sasamahan ng presensya ng Panginoon. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos. Hindi po magbabago ang ating Panginoon sa noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah! Dakila ka, O Diyos. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon at ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan ay pababayaan man. Dakila ka, O Diyos. Amen. Happy New Year po. A blessed Happy New Year po sa inyong lahat. Magkita-kita po tayo sa darating na linggo sa ating communion service. The Lord bless you all, and I love you with the love of the Lord.